Kilat News Updates. Mga balita ngayon, mga armas at IED ng NPA na recover ng militar sa Bukidnon. 5 sa mga miyembro ng gabinete ni PBBM mananatili sa pwesto. Senator Risa Ontiveros nanawagan kay PBBM na pabilisin ang pagsertipika sa Anti-Pogo Bill. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Na-recover ng mga tropa ng 89th Infantry Battalion ng ilang high-powered firearms at isang anti-personnel landmine na pagmamay-ari ng New People's Army o NPA sa barangay Nakabuklad, San Fernando, Bukidnon, Kamakailan. Ayon kay 89th IB Commander Lieutenant Colonel Antonio Bulao, nadiskubre ang mga ito dahil sa sumbong ng dating rebelde na kabilang sa dati ng nabuwag na Guerrilla Front Malaya at sumuko sa gobyerno noong 2019. Kabilang sa mga nasamsamang isang AK-47 rifle, M1 Garand rifle at isang anti-personnel landmine. Ang mga armas ay itinago ng dating rebelde matapos siyang kumalas sa kilusan at kalaunan ay isiniwalat sa tulong ng lokal na ugnayan. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng militar sa mga dating kuta ng NPA sa North Central Mindanao. 5 sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mananatili sa kanilang mga pwesto ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito'y matapos ang panawagan ni PBBM sa lahat ng kanyang cabinet members na magsumite ng courtesy resignations. Sa press briefing kahapon ni Bersamin, binanggit nito na mananatili sa kanilang mga pwesto sina Trade Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amena Pangandaman at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Mananatili rin sa kanyang pwesto si Bersamin matapos hindi tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lotilla si Maria Antonia Yuloy Saga bilang bagong mamumuno sa Department of Environment and Natural Resources. Si Undersecretary Sharon Garin naman ang magiging OIC DOE Secretary. Habang si Foreign Affairs Undersecretary Tez Lazaro ang papalit kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magiging representative ng United Nations. Samantala, si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar ang magiging bagong Presidential Advisor for Pasig River Development. Nanawagan si Senator Risa Ontiveros kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madiliin ang pagsertipika sa Anti-Pogo Bill. Aniya, ito'y upang maihabol sa Kamara at Senado ang pag-aproba sa panukala bago magsara ang 19th Congress. Dagdag pa nito na kung nagsara ang Kongreso sa ikalawang linggo ng Hunyo nang hindi pa inaaprubahan ang nasabing panukala, ay baka mahirapan na itong maipasa sa 20th Congress na dadaan muli sa committee hearing. Matatanda ang una na naglabas ng executive order si PBBM sa Pogo ban, ngunit naniniwala si Hontiveros na kailangan pa rin itong maging batas para maging permanenteng maipagbawal ang operasyon ng Pogo sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.